Wag na daw akong lumipat ng Alberta. Meron nag-private message sa akin at nanakot pa. O, di ba, saan ka naman? Di ba, ang tindi talaga ng mga Pilipino, no? Sobra talagang tindi. Pero wala naman tayong magagawa. Social media to. At lahat ay pwede mong gawin at sabihin sa social media kahit kanino. Pero yun nga, nanakot siya. Nasabi kong i-reveal. Babaya, papakita ko sa inyo yung message niya. Pero, eto yung sabi niya. Sabi niya, Brother, morning, I'll be honest with you. Huwag ka nang mag-move dito sa Alberta. Puno na kami dito. Punong-puno na ng Pinoy vloggers ang Alberta. At dahil sa mga vloggers na yon, kaya madaming lumilipat dito. Mas maganda ang BC kaysa dito sa Alberta. Peace, brother. Hindi ako basher, pero huwag ka nang lumipat. Hirap na kami dito sa Alberta sa dami ng tao. Okay, unang-una, maniniwala ka ba sa sinabi niya? Totoo ba? Totoo ba na punong-puno na ang Alberta ng mga tao? Totoo nga ba talaga na hirap na daw kayo dyan? Okay, sa mga nanonood na taga-Alberta, totoo ba? Nahirap na talaga kayo dyan? Pero kasi nakakatawa dahil, alam mo yun, again, of course, may ilan kasi somehow, may ilang 100,000 views yung video ko na sinabi ko nga pupunta ako ng Alberta. Or lilipat ako ng Alberta, naghahanap na ako ng trabaho sa Alberta. Pero a lot of them, of course, talagang nag-encourage talaga. Which is, natutuwa ako kasi as in sobrang support naman talaga. Pero of course, may mga ilan na nagsasabi talaga na wag kang lumipat ng Alberta. Yun yung doon. Pero of course, hindi naman natin ano ba talagang totoo, ano ba talagang Pero kasi, sa akin kasi is, katulad nga ng sinabi ko, mawawalan na ako ng work. March 31 na lang yung work ko. Sa akin kasi, Toronto yan, Edmonton, Calgary, New Brunswick, kahit saan, basta may trabaho. Ako, yun lang naman yung hanap ko, trabaho talaga eh. Kasi, syempre, kung walang trabaho, saan ako? Paano ako? 'Di ba? Yun lang naman ang doon, kailangan ko ng trabaho. Walang iba, kundi trabaho lang talaga ang kailangan ko. Pero kasi of course, ang primary ko goal is Edmonton pa din. Edmonton, Calgary, or dito pa rin sa lugar namin. Yun yung top na kailangan ko na sana makakuha ako ng work. Yun talaga yung top ko. Dito talaga ako. Pero kasi, sinasabi nga nila, di ba, huwag ka na lumipat ng Alberta kasi ang dami na daw tao doon. Pero kasi, di ba, kakabisita ko lang ng Edmonton nito lang. Bumisita ako ng Edmonton. Grabing dami talagang bahay na ginagawa. As in, kung goal mo talaga bahay, sasabihin ko sa'yo, kumpara mo sa mga presyo ng bahay dito, murang-mura talaga siya. Di ba, itong namin, kita nyo yung apartment namin na yan. So, itong apartment na to, magkano na to? Di ba, parang almost lahat-lahat kasama insurance, ganito, ganyan, kuryente. Almost 2,500 kami a month dito eh. Almost 2,500 kami a month. Pero kasi kung ikukumpara mo yan sa Alberta, yung 2,500, magkano na lang yun? Di ba, magkano lang? Ibig ko sabihin kasi meron kami nakausap townhouse. Townhouse yung tinitirahan niya. Ang binabayaran lang nila 1,500, brand new na townhouse. Tapos meron pa akong isa nakausap doon, nurse at saka engineer. Detached na malaki talaga. May own garage, etc. Tapos may backyard sila. Lahat-lahat. Parang ang binabayaran lang nila sa mortgage nila, 2,200. Lahat-lahat daw binabayaran nila parang 2,700 lang. Parang ganun lang yung binabayaran nila. O 2,800. Pero still, di ba, talagang ang laki ng difference kumpara sa binabayaran namin. Pero sinasabi nga nung iba, 'di ba? Kaya nagdi-discourage din yung iba kasi nga malamig doon, yun yung sinasabi, etc. Pero again, basta sa akin kung saan may trabaho, doon ako. Kung magkakaroon ako ng trabaho dito sa BC, matutuloy yung program namin, sana suntok sa buwan, matuloy talaga siya. Talagang sana matuloy kasi gustong-gusto ko itong ginagawa ko. Mahal na mahal ko itong ginagawa ko. Sana matuloy talaga siya. Then, probably hindi kami lilipat nun. Kasi, at the end of the day, okay yung trabaho naman, work from home, etc. So, talagang okay pa rin naman siya. So, hopefully,
Hopefully, tignan natin. Pero kasi kayo ba, kung ano, wag na nga ba talaga akong lumipat ng Alberta? Sa tingin nyo ba, wag na talaga akong lumipat? Pero tignan natin kung saan tayo, ano talaga. Pero may mga tao talagang ganun eh. Ayaw nilang lumipat ka ng Alberta. Yung ibang mga comment na nagsasabi na wag akong lumipat ng Alberta is almost the same eh. Same sa sinabi nila dito sa nag-message na to. Sinasabi nga nila masyado ng madaming tao sa Alberta, which is nagtataka ako. Kasi napakalaki naman ng Alberta, tsaka napakadaming city talaga ng Alberta din na ang expansion malaki. Malaki talaga yung expansion nila. Edmonton pa lang, grabe yung expansion talaga nila. So, nagtataka ako bakit ganun, 'di ba? Talagang ganun lang. May mga Pilipino talaga na somehow talangka, 'di ba? Talangka nga yung term doon. Pero mas madami pa rin naman talaga. It's just one of the 100. Isa lang sa 100 or dalawa lang sa 100 ang nagsasabing wag akong lumipat. Ganun lang 'yon. Pero most of the time ini-encourage din talaga nila ako. So, if of course ako din somehow dream ko magkaroon ng bahay, di syempre, 'di ba? Na the fastest fastest way na kahit papaano hindi ako ganun mahihirapan is Alberta talaga yung solusyon. Kasi yung mga townhouses dito sa amin, Langley na to, ang townhouses dito is nagre-range na siya from 750 to 1 million eh. 750 to 1 million, compare mo sa Alberta, sa Edmonton na 350 to 450. Same size, same na itsura, same lahat. Ganon yung presyo niya talaga. So, ang laki talaga ng difference, di ba? Half or almost, 100% pala ng presyo ng Edmonton. Dagdag ka ng 100%, yun yung presyo dito, di ba? And Langley pa kami ha, medyo malayo-layo pa kami sa Vancouver. Pero isipin mo na lang kung Vancouver pa talaga mismo, or Burnaby, or Richmond, or North Van, di mas grabe. Mas magiging grabe pa yung presyo. Pero yun, basta kung saan ako makakuha ng trabaho, dun ako. Yun yung ano ko. Kailangan ko mabuo. Hindi ko naman kailangan ng opinion niya. Hindi ko kailangan ng opinion niya. Basta ako sinishare ko tong buhay ko dahil ito yung nagiging vent out ko, ito yung nagiging diary ko. Tsaka gusto ko ring makita na ma-share na yung mga tao talaga dumadating sa mga pagkakataon na matatapos yung trabaho mo, mawawalan ka na ng kontrata, matatapos na yung kontrata mo, na somehow kailangan mo mag-isip ng paraan or ng way para mabuhay pa rin kayo. 'Di ba? Yun yung importante doon, yun yung kailangan doon. Kailangan mabuhay ng pamilya nyo. 'Di ba? Hindi mo lang naman buhay yan eh. Buhay may asawa ka, may anak ka, 'di ba? Lalong-lalo na ako yung primary earner sa amin. Diba? So, kailangan ko talagang gawa ng paraan. Kailangan kong gumawa ng paraan talaga. So, yun lang. Pero as of now, sa dinami-dami ng pinasahan ko, kasi ako, unang-una kong goal, diba? Unang-una kong goal sa Alberta is makuha kung ano yung trabaho ko pa rin ngayon, which is case management. Sa mga employer na hindi tinatrato ng tama yung kanilang mga empleyado, kasi yun yung work ko, di ba? Yun pa rin yung primary ko. Pero kung hindi naman, kung hindi ako makahanap ng ganun, then of course, iba na. Pero as of now, yun yung hinahanap ko ngayon, yun yung ina-applyan ko at wala akong makita pang trabaho. Wala pang tumatawag. Ang dami ko nang ina-applyan, siguro parang mga nasa 40 na, wala pa rin. Kahit isa, wala pa rin. So, probably kasi December ngayon, and kasi yung mga NGO, usually renewal nila ng mga kontrata nila ngayon September to December. Tas baka January, baka dun ulit, or February na natin. Pero, next vlog, uuwi kami ng Pilipinas. Tingnan natin yung magiging natin doon. Excited na kami. Alam ko, parang bad timing to na uuwi kami ng Pilipinas. Pero, kailangan kong mag-unwind Kailangan kong mag-relax sa dami ng problema, sa dami ng naiisip ko. Ito, dagdag problema yan, panigurado kasi pera yan. Pero kailangan kong gawin. Nakaka-stress din. Kailangan kong ma-relax. Kaya yun. Sige, basta,
Wag na daw ako lumipat ng Alberta. Ay nako, bahala siya. Basta kung makakita ako ng trabaho, lilipat ako ng Alberta. Sorry na lang siya.